Alamat ng pinya. Sa isang malayong probinsya ay may mag-inang naninirahan ng tahimik. Maagang naulila si Pina sa ama, kaya mahal na mahal siya ng inang si Aling Sion. Pinalaki ng babae sa layaw si Pina. Ang hindi niya alam ay mali ang ginagawang pagpapasunod sa anak. Nasanay si Pina na nakasandal sa ina. Hindi siya gumagawa ng kahit anong gawain sa bahay na hindi ikinukonsulta sa ina. Si Aling Sion ang halos gumagawa ng lahat. Ang batang si Pina ay laro naman ng laro maghapon. Nakalakihan ni Pina ang katamaran. Hindi na malaya ni Aling Sion na lumalaking tamad ang anak. Hanggang mapuno na si Aling Sion. Nagagalit na siya sa ipinapakitang katamaran ni Pina. Ano ka ba, Pina? Pagod na ako sa kaluluto ay patulog-tulog ka lang diyan. Pakikuha mo nga ng sandok. Nag-iinat na bumangon si Pina. Saan ko po kukunin ang sandok, inay? Halos araw-araw ay ganito ang nangyayari sa kanilang bahay. Minsan, napakunot ang noo ni Aling Sion dahil nawawala ang gunting na pantabas ng telang tatahiin. Pina! Pina! Pakihanap mo nga ng gunting na panggupit ko sa tela. Utos ng ina kay Pina. Tumayo mula sa pamimintana ang dalaga. Padabog itong namewang at sumigaw. Saan ko po ba hahanapin? Dito. Diyan. Doon. Kahit saan ay hanapin mo. Ang pasigaw na sagot ni Aling Sion. Saan ba talaga? Pilosopong sagot ni Pina. Ay nako, puro pamimintana ang inaatupag. Nako, babae ka. Paano ka uunlad kung ganyan ka? Galit na wika ni Aling Sion. Lumipas ang panahon na laging ganoon ang eksena ng mag-ina. Isang umaga, naglalaba si Aling Sion ay tinawag si Pina. Pina! Pina! Tawag ni Aling Sion. Po! Bakit na naman po? Anong bakit na naman? Lagi ka na lang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Kung pwede ay pauwiin mo na sila nang makatulong din sila sa mga magulang nila. Wala namang saysay ang pinag-uusapan ninyo. At hanapin mo nga ang palo-palo nang matapos na itong paglalaba ko sa mga damit mo. Saan po ba naroroon? Tanong uli ni Pina. Hanapin mo sa batalan! Galit na sigaw ni Aling Sion. Lalong nagalit si Aling Sion nang magbalik si Pina na walang dalang palo-palo. Hindi ko po nakita, inay. Ay naku anak, lagi ka na lang wala. Puro hindi ko makita. Mahirap ang maghanap. Wala ka na bang ibang sasabihin? Sana anak, magkaroon ka ng maraming mata. At nang hindi puro bibig ang ipinangahanap mo. Tandaan mo, Pina, mata ang ipinangahanap. Sa sama ng loob ni Pina, ay tumakbo ito patungo sa likod ng bahay at doon nag-iiyak. Sa inis din ni Aling Sion, ay hindi sinundan ang anak para amuin. Gusto na kasi niyang matuto ang dalagita sa pagkakamali nito. Nang mananghalian na ay hinintay ni Aling Sion si Pina para kumain. Ang buong akala niya ay nasa silid ang dalagita at nag-iisip. Tinawag ito ni Aling Sion pero nawawala ito. Napuntahan na niyang lahat ang mga kaibigan pero wala si Pina. Humagulgol ng iyak si Aling Sion. Nagsisi siya sa pinagsasabi sa anak pero namumugto na ang kanyang mata ay wala talagang umuwing Pina. Lumipas ang ilang buwan ay wala pa rin si Pina. Laking gulat niya nang makita ang halamang tumubo sa likod ng bahay. Takang-taka siya nang mapansin ang bunga ng halamang iyon ay parang isang ulo na maraming mata. Nang mag-usisa ang mga kapitbahay kung ano ang bungang iyon, ang sagot ng lumuluhang ina ay si Pina. Mula noon, ang pangalang Pina ay itinawag sa prutas na maraming mata. Nang lumaon, ito ay naging pinya.
Thank you for watching. Please subscribe.